Hindi makapaniwala si Zhu Dingtian sa kanyang narinig mula kay Zhuo Fan dahil hindi niya lubos maisip kung bakit sila tatrader ng mga taong pinag-aalayan na nila ng buong katapatan sa mahabang panahon. Ngunit isang malamig na katotohanan ang isiniwalat ng binata na kaya lang naman sila tinulungan ng mga ito ay para palakihin at ihanda si Ning bilang isang human furnace o sakripisyo para sa kanila. Gulat at kilabot ang bumalot sa mukha ni Zhu Dingtian at Xie Tianyang nang malaman ang tungkol sa kahindik-hindik na balak na ito. Ang paggawang furnace sa isang buhay na tao ay isang sumpa at malaking kalupitan na hindi nila matanggap habang si Zhuo Fan naman ay patuloy lang na nagpaliwanag ng may seryosong mukha. Ayon sa madilim na sining ng mga demon cultivator ay nag-aani sila ng mga kaluluwa at multo upang mapalakas ang kanilang kapangyarihan. Ngunit dahil may balanse ang yin at yang sa mundo ang labis na puot ng mga pinatay na kaluluwa ay maaari mismong pumatay sa gumagamit nito kaya naman kailangan nila ng pinakapuro at walang kamalay-malay na kaluluwa upang maging proteksyon sa kanilang cultivation. Sa edad na 16 ay ang kaluluwa ni Ning ang nagsisilbing pinakamainam na materyales para sa kanilang madilim na ritual. Dito na napagtanto ni Xie Tianyang ang malaking panganib na nagbabanta sa buhay ng dalagita at agad na kinumpirma ni Zhuo Fan na napakataas ng posibilidad na mangyari ito dahil ang martial arts skill ng 7th Elder ay hindi pa ganoon kalakas. Ang dahilan ng kahinaan ng skill na ito ay dahil kulang pa sila sa mga nakuhang sakripisyo na magsisilbing human furnace para sa kanila. Isang katotohanan na lubos na nagpagulo sa isip at nagpadala ng takot kay Xie Tianyang dahil hindi niya akalain na ang Yuming Valley ay may kakayahang gumawa ng ganoong katinding kasamaan. Lubos ang galit at dismaya ng grupo dahil ginagawa lang palang training materials ang mga inosenteng tao para lamang sa kapangyarihan habang sa dikalayuan sa loob ng masukal na kagubatan ay nagmamasid na ang mga kalaban. Humarap si Zhu Dingtian kay Ning na may mabigat na pasya sa kanyang puso dahil kung totoo man ang lahat ng ibinunyag ni Zhuo Fan ay wala nang ibang paraan kundi ang patakasan at paalisan kaagad ang dalagita upang hindi siya makuha ng mga kaaway. Labis na itong nagpaluha kay Ning na ayaw maiwan ang kanyang lolo ngunit agad siyang pinatahan at hinaplos ng matanda upang pakalmayin ang kanyang kalooban. Tiniyak ng matanda na huwag itong mag-alala dahil babalik siya sa Yuming Valley upang linawin ang buong katotohanan at kung sakaling hindi naman totoo ang mga hinalang ito ay muli siyang babalik upang sunduin ang kanyang minamahal na apo. Bago tuluyang lumisan si Zhu Dingtian ay humarap muna ito sa apo at nag-iwan ng huling paalala na huwag siyang sisihin kung sakaling pilitin niya itong ipakasal muli sa hinaharap. Matapos ang mabigat na pahayag ay mabilis na tumalikod ang matanda at gamit ang kanyang kapangyarihan ay biglang lumipad pataas sa himpapawid upang maglakbay patungo sa Yuming Valley habang naiwang umiiyak at sumisigaw sa lungkot si Ning na pinipigilan ang pag-alis ng kanyang lolo. Sa kanyang pag-iisa ay humarap ang lumuluhang dalagita kay Zhuo Fan at nagtanong kung magiging ligtas ba ang kanyang lolo sa pinasok nitong desisyon. Tumingin ng malalim ang binata at nagbigay ng isang napakatapang at malamig na prediksyon tungkol sa kapalaran ng Zhu family. Ipinaliwanag ni Zhuo Fan na kapag hindi nakabalik ang matanda ay tiyak na mauubos na ang natitirang oras ng buong pamilya ngunit mas malala ang mangyayari kapag nagawa nitong mabuhay dahil tiyak na wawasakin pa rin sila ng tuluyan. Ang malupit na pahayag na ito ay nagdulot ng labis na takot at pag-iyak kay Ning habang si Xie Tianyang naman ay hindi makapaniwala sa naririnig. Agad na kinwestiyon ng binata si Zhuo Fan kung bakit mawawasak ang pamilya kung mabubuhay naman ang matanda lalo na kung makakahanap sila ng isang Chanchuan master na pwedeng tumakot sa 7th Elder. Ngunit ipinamukha lang sa kanya ni Zhuo Fan na may malaking mali sa ganoong paraan ng pag-iisip dahil kahit hindi siya katulad ng 7th Elder ay pareho pa rin silang cultivator kaya alam niya ang takbo ng utak nito. Unang-una ay malinaw na neinsulto na nila ang kaaway at tiyak na iisipin nito na nagtaksil na ang buong Zhu family sa Yuming Valley kaya naman ang pinakamalaking posibilidad ay papatayin silang lahat ng walang awa. Dagdag pa ng binata ay tiyak na babalik pa rin ang 7th Elder para hanapin si Ning at dahil hindi nito matutunton ang kinaroroonan ng misteryosong master ay pansamantala nitong rerespetuhin ang buhay ng iba upang unahing tugisin ang matanda. Subalit kapag nakabalik na si Zhu Dingtian sa poder ng kaaway ay mawawala na ang lahat ng pag-aalangan ng kalaban. Dahil sa matinding galit ay biglang sinunggaban at hinawakan ni Xie Tianyang sa damit si Zhuo Fan habang isinasigaw na ang isang Chanchuan master ay isa ring iginagalang na elder sa 7 naglalakihang pamilya.
Hindi siya naniniwala na magkakaroon ng lakas ng loob ang Seventh Elder na pumatay ng isang buong pamilya na may pinoprotektahang misteryosong eksperto. Sa kabila ng marahas na pagkilos na ito ay nanatiling kalmado si Zuo Fan at tiningnan lang siya ng banayad. Ipinunto ng binata na dahil alam ng kalaban na may malakas na kakampi ang Zhu family ay mas lalo lang itong maghihintay sa pagbabalik ni Zhu Dingtian upang sabay-sabay silang lipulin at burahin sa mundo ng walang natitira. Matapos magpaliwanag ay marahas na tinabig ni Zuo Fan ang kamay ni Xi Tianyang habang idinidireta ang katotohanan na nagkakamali ito dahil ang mga Chanshuan Master ay hindi makapangyarihan sa lahat ng pagkakataon. Ipinagpatuloy ni Zuo Fan ang kanyang malamig na argumento at tuwirang sinabi na kung talagang makapangyarihan ang mga Chanshuan Master, hindi sana matatakot sa kanila si Zhu Dingwei, 7th Elder. Nilinaw niya na hindi sila ang kinatatakutan nito, kundi ang Sword Wufo na nasa likod ni Xi Tianyang. Dagdag pa niya, kung iisipin na naging pabaya lang ang kalaban, hindi na sana katakataka kung napatay na nila ito noon pa. Sa gitna ng kanilang mainit na pagtatalo, hindi na nakatiis si Ning-Er at sumigaw ng, "Tama na. Kayong dalawa," upang patigilan sila. Ang sakripisyo ni Ning-Er. Humarap si Ning-Er kay Zuo Fan at inaming may punto ang mga sinasabi nito. Lumuluha niyang tinanong kung sakaling kausapin niya ang 7 elder at magboluntaryo siyang maging furnace, kagamitan para sa kanilang martial arts, na kailangan ng mga ito, iligtas ba niya ang buhay ng kanyang pamilya. Ang marahas na ideyang ito ay nagdulot ng labis na gulat kay Xi Tianyang, na agad sumigaw ng, "Ning-Er, huwag." Habang tahimik na nakikinig si Zuo Fan, napansin niya sa kanyang sarili na bagamat hindi niya sinasanay ang partikular na martial art na iyon, malinaw na kulang nga sa mga furnace ang Ghost Valley. Sinubukan pang magsalita ni Zuo Fan na pwedeng umubra ang plano ng dalaga ngunit pero. Agad siyang pinutol ni Ning-Er at sinabing walang pero, basta kaya niya itong gawin. Nagpasalamat ang dalagita sa dalawa sa pag-aalaga sa kanya ngunit sinabi niyang oras na para maghiwalay sila ng landas. Huling pamamaalam, emosyonal na binal-ikan ni Ning-Er ang kanyang nakaraan habang nakangiti sa gitna ng pagluha. Sinabi niya na bata pa lang ay hindi pa siya nakakalabas ng lungsod, at isang malaking panghihinayang na hindi man lang niya nabisita ang Jianhao Mansion. Sa kanyang huling mga salita bago tuluyang tumalikod at maglakad palayo, nag-iwan siya ng mensahe na kalimutan na siya dahil ayaw na niyang maging pabigat pa sa kanila. Alam din daw niyang hindi niya kayang talunin ang alinman sa dalawa kung pipigilan siya ng mga ito. Habang naglalakad siya paalis, naiwang sumisigaw ng kanyang pangalan si Xi Tianyang na laking gulat sa naging desisyon ng dalaga. Habang patuloy na naglalakad palayo si Ning-Er, pilit pa rin siyang hinahabol ng tingin at kamay ni Xi Tianyang. Sa matinding kawalan ng pag-asa, sumigaw ang binata at nagbanta na pagsisihan ito ng dalaga habang buhay at hinding-hindi na niya ito kakausapin muli. Sa kabila ng mga masakit na salitang ito, tahimik na humingi ng paumanhin si Ning-Er sa kanyang isipan. Alam niyang nagmamatigas siya sa kanyang desisyon, ngunit para sa kanya, ito lamang ang tanging paraan upang maprotektahan ang mga taong mahalaga sa kanya. Habang naiwang nakaluhod sa lupa at umiiyak si Xi Tianyang, nanatili namang nakatayo sa kanyang likod si Zuo Fan na tahimik lang na pinagmamasdan ang pag-alis ng dalaga. Isang pangako para sa susunod na buhay. Habang patuloy ang pag-agos ng kanyang mga luha, isang mapait ngunit tapat na ngiti ang sumilay sa labi ni Ning-Er. Batid niyang sa ngayon ay wala na siyang pagkakataon pa upang mabayaran ang lahat ng kabutihang ipinakita sa kanya. Kaya naman, same time siyang nanalangin na sana ay mabigyan siya ng pagkakataon na makabawi sa kanilang susunod na buhay, kung mayroon nga ba talaga nito. Sa pagwawakas ng eksena, tanging ang tunog ng patak ng luha na lumikha ng ripple sa tubig ang naiwan sa kawalan. Sa kanyang huling hantungan ng pag-iisip, nag-iwan siya ng isang pinal at madamdaming pamamaalam. Farewell, Brother Zuo Fan. Thank you mga boss. Dito na natapos ang chapter na ta. Stay tuned lang, ini-edit ko pa ang susunod na chapter. Like and subscribe para updated kayo sa mga upload natin.